Kita 1770 ka cash gift grantees gikan tanan sa syudad sa Luzon. Kaya talagang patulong. They will each receive 10,000 pesos because either 80, 85, 90, or 95 years old. So, Is that 80? 80, 85, Okay. 90, kag 95 years old. Anong pinakatigulang natin dito sa mga? Subong 95 years old, mayroon kita 95 years old sa Bungadlaw na maka-receive sa cash gift. Ikan sa aton pinalangga nga presidente nga nag-celebrate sa iyang birthday sa Bungadlaw. Ang practice na to, sa yung mga district na dali. Nagkalain na district sermon. Actually, ang bilog siya dad, no? Sa tag-sa-tag sa natin mga distrito mayari sa mga cash grantees din na magabato. Ma'am, I believe part man ito sa inyong mga program sa inyong ahensya, no? Yes. May gara ito sa data kung sa mga tuig, pila na sila. Actually, this is part of our standard centenarian act. Ito ng ating ECA, Republic Act 11890. Already the third time, no? This is special siya galiyan. So there's going to be a third quarter payout. Pero uwing ko i-share ang first quarter natin payout wherein nakaserve kita sa malapit 13,000 sa 372 sa mga cash grantees sa bugos na Western Visayas with a total of 144,160,000 tanan ang ating natagaan. So, subong special ni siya na payout for the birthday of our beloved President Bongbong Marcos. And there's going to be a third quarter payout this coming October naman. Okay. So 17 is sila subong. So 700,000. So, wala na po sa October nga payout na to. Before the year ends, may ara pag-ibig. Hopefully by December naman. So, but I'm sure is October na payout natin. So, earlier ang 13,372, it's a total already of our first and second quarters. Okay. Ma'am, may nagapamangkot kung paano siya maka-avail sa inyong program natin. Tapos lang yun, no? Kung siya bala nag-80, 85, 90, 95, magalin sa March 17, 2024 onward. Sige niya. Makabato siya sa 10,000 na cash gift gikan sa National Commission of Senior Citizens, sa National Government natin, paagi sa NCSC office, no? Dili sa Regional Office 6, ang aming opisina, yari sa Tumuksuba, sa likod sa GT Hotel. Ano ba lang ang mga requirements niyo? Tapos lang yun, no? Kung may ara siya isa sa sini nga duwa ka requirements, kung may ara siya sa iyang national ID, kung may ara siya sa iyang birth certificate, pwede na siya din makakuha, makaprocess. May application form na makuha sa ila OSCA o kung sa ila local social welfare office. And may 2x2 na ID, isa kabilog. Kagi sa ka whole body na ID, kag may ara man sa ilang certificate sa barangay, no? Tapos, tanan iniipasa lang sa ilang MSWDO or CSWDO, all together with the endorsement of the mayor, idulong sa aming opisina at schedule natin ng payout. Pero kung wala sila sa duwa ka primary IDs, pwede duwa ka secondary IDs. Ano siya? Mayala kita ang ilang OSCA ID, kada man ang ilang postal ID, pwede man, ilang passport, pwede, ilang GSIS ID, SSS ID, and so many other more, no? Na pwede. So, ginapos natin yung sermon, this is not good lie ng mga requirements, kay kung wala kang isa, may alat na pos mo magawa po yun. Voter's ID, peace of mind. Driver's license, peace of mind. Of course, together with the OSCA, kay makapamatuod na senior citizen sila, kung member sila sa ating What if ma'am kung ang senior citizen nato sa abroad? Oh yes, ang atong OFW dalaman sa sini nga cash mga grantees, pati nga atong mga kauturan,
indigenous peoples pasokman. So they can just follow. Ang ato niya OFWs, we get in touch with our Department of Migrant Workers para nga madulong man sa ila, kag mahatag man sa ila. Nakay para sa nan ini, no? Sa tanan nga Pilipino na nag-edad 80, 85, 1995, magalin again March 17, 2024 onwards. Ma'am, tingin kita Okay, good ma'am. Ako lang.